Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Another breaking news, si Kristaps Porzingis ay opisyal ng trinade ng Boston Celtics sa isang transaksyon na 3 team ang naging parte. Si Porzingis at isang second round pick ang mapupunta sa Atlanta Hawks. Si Terrence Mann at ang Atlanta Hawks number 22 pick sa draft bukas ay patungo na sa Brooklyn Nets. At si George Niang naman at isang future second round pick ang mapupunta sa Boston Celtics. Well, obviously, talo ang Celtics sa trade na ito. Tuwing healthy ay isang all-star caliber player ang Latvian star. Ganun pa man, kailangan nga ito na mangyari dahil sa malaking luxury tax nila. Ngayon nga ang Celtics championship core ay nagkawatak-watak na. Marami ang nagsasabi na panalo sila sa Jrue Holiday trade na naganap kahapon. Ganun pa man, ngayon nga ay walang duda na talo sila dito. Subalit kailangan nila itong gawin dahil kung hindi nila binitawan si Porzingis ay nasa 240 plus million ang sahod nila sa kanilang mga players at 280 plus million naman sa luxury tax ang babayaran nila. Ang Atlanta Hawks ay potential contender nga sa Eastern Conference ngayon na walang Jason Tatum at Tyrese Haliburton na nagtamo ng Achilles injury dahil sa pagkadagdag ni Kristaps Porzingis sa kanilang lineup. Nabigyan na nga sila ng solusyon ang problema nila sa center spot dahil sa pending free agency ni Clint Capela. Ngayon nga ay may projected starting 5 sila ni assist leader Trae Young, number 1 pick last year Zachary Risache, defensive ace Dyson Daniels, ang one of the most improved players last year at nag-average ng 19 points, 10 rebounds and 5 assists per game bago tamaan ng injury na si Jalen Johnson at ang NBA champion Kristaps Porzingis. Nasa bench din nila si Caris LeVert, Larry Nance Jr. at Onyeka Okongwu. Butas nga ang East ngayon, may injury din si Damian Lillard, out si Tatum at Tyrese Haliburton. Hindi nga inaasahan na magiging kasing lakas tulad ng mga naunang taon ng last 2 East champions. Habang ang Brooklyn Nets naman ay hawak na ang number 8, number 19, number 22, number 26, and number 27 picks sa draft bukas. So 5 first round draft picks nga yan mga kaibigan. Asahan na may trade pa na magaganap bukas. Habang Celtics nga ay hindi pa tapos. Free agent si Al Horford at Luke Kornet at wala na silang Porzingis ngayon. So wala na din nga silang matinong center ngayon mga kaibigan. Asahan na maghahanap pa sila ng center at may mga rumors din nga regarding a Jaylen Brown trade. So hindi pa nga natin alam kung ano ba talaga magiging ending ng Celtics lineup ngayon lalo na tumatakbo ito under a new ownership. Bagong bili pa lang nga ang Celtics mga kaibigan. Hindi ito ang same owners ng team na nagkampiyon last season so wala din silang malalim na personal relationship sa mga players na ito. Hindi din natin alam kung willing ba sila magbayad ng malaking tax. So mukhang tama nga si Shams ng ESPN mga kaibigan sa sinabi niya na madaming mangyayaring nalipatan ngayong off-season. Ilang araw pa lamang nga makalipas na matapos ang NBA Finals at ngayon ay na-trade na si Kevin Durant, Jalen Green, CJ McCollum, Desmond Bane at madami pang iba. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?